Magandang araw muli mga kamista at nandito naman po ulit tayo para magbigay ng isang reaksyon at komento dito sa bagong lumabas na balita. At ito nga po ay kalalabas lamang nitong nakaraang mga oras. Ayon po sa balita, meron na naman pong isang bagong testigo na handang magbigay ng kanyang testimonya tungkol po dito sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Yes, tama po mga kamista ang inyong narinig at mukha pong nadadagdagan ang nagiging testigo laban dito sa grupo ni Atong Ang. At may tumugon na nga po sa panawagan nitong unang whistleblower natin na si alias Totoy. So, atin pong talakayin kung sino po ang taong ito. Pero bago po yan, baka po pwedeng paki-like, subscribe, and share na rin po itong ating video. At kung bago po kayo rito sa akin, paki-subscribe na lang po. Parang tulong na lamang din po ninyo sa akin sa paggawa natin ng mga comment and reaction sa mga nangyayari sa ating lipunan. Okay, let's go to the topic. Ito na nga po mga kamista. Meron naman pong isang bagong testigo na handang magbigay ng kanyang testimonya dito po mismo kay Chief PNP De La Torre. Dahil malaki nga po ang tiwala niya rito na ito ay tutugon sa kanyang tungkulin. At kagaya rin po ni alias Totoy, kaya rin po siya lumabas, ay tiwala po siya sa ating Chief PNP na gagawain ng kanyang tungkulin upang dinggin ang kasong ito. At walang iba po yan kundi si Chief De La Torre. Salute to you, sir. Thank you so much sa ating butihing Chief PNP na ginagampanan ng kanyang tungkulin sa bayan. Okay, diretso po tayo. Akin na pong papangalanan. Ang pangalan po nitong ating bagong testigo ay isang councilor, city councilor sa Calamba, Laguna. At yan po ay walang ibas kundi sa pangalan ni Arvin Manguiat. So sinulat ko na ito kanina para hindi tayo magkamali. Siya po ay isang city councilor at isa rin po siyang ex-barangay captain sa kanyang nasasakupan. Si Arvin Manguiat po ay isa ring ex-police intelligence officer. So dating pulis po ito na nasa intelligence division. So marami ding alam ito. May nalalaman itong mga sikreto. At si Arvin Manguiat po ay isa ring master agent ng pitmaster. Ano po ba yon? Si Arvin Manguiat po, siya po ay isa ring nagpapatakbo ng isabong nung panahon na siya po ay nag-ooperate pa nito. Yung pong isabong kasi at yung pitmaster na yan po ay ang pag-aari ng ating gambling tycoon na si Atong Ang. So tuloy po natin ang kwento. So ito pong istorya kasi ni Arvin Manguiat. Balikan muna natin ng konting pasada kung paano siya nagsimula. So ito po ay isang barangay captain at siya po ay ilang beses na rin pinagtangkaan na patayin. Nung siya po ay isa pang barangay captain, noong 2008, siya po ay inambush. 97 na bala ang tumama sa kanyang sasakyan. Pero sa kabutihan ng Diyos, hindi po siya nasaktan, wala pong tumamang bala. At naulit nga po ito noong panahon ng June 29, 2021. Halos 200 bullets naman po ang tumama sa kanyang sinasakyang sasakyan. Inambus po siya at sabi nga ho niya, hindi rin naman po siya masyadong nasaktan maliban po sa konting galos magmula po doon sa sa mga nabasag na salamin. So talagang may purpose kung iisipin po natin bakit sa dalawang ambush na nangyari sa kanya, wala siyang kasamahan Nag-iisa lang siya.
Wala pong tumama kahit isang bala. Biruin nyo, yung isa 97, yung isa na recently ng June nung 2021, almost 200 bullets ang tumama sa kanya sa sakyan. Hindi siya tinamaan. So, merong ano rito, may namamagitan na mabuting espiritu para po darating ang panahon nga na katulad nito ay siya ay titistigo sa ganitong pangyayari. So, diretso na po tayo ulit. So, siya po ay naniniwala na ang umambus po sa kanya ay mga pulis din. Kasi po, ayon po sa kanya, noon daw po siya inambus at dahil nga po siya ay isa ring intelligence officer ng mga pulis. May mga kaibigan din siya sa dati niya trabaho, mga pulis din. So, syempre, dahil nasa intelligence, mabibigyan siya ng impormasyon kung sino ba talaga ang bumanat sa kanya. At bukod pa nga ho roon, ay namumukaan din niya ang ilan sa mga umambus sa kanya. So, ngayon po, meron po siyang binanggit na ito pong si Mr. Arvin Manguiat. Noon daw pong panahon na ni Pangulong Duterte na kalakasan ng isabong, siya po ay isinama rin sa high value target. Sinama siya sa high value target ng mga pulis. Yun po ang sinabi sa kanya daw nung kanyang mga kasamahan na pulis sa trabaho, yung mga dati niyang kasama. At kung ano man ang dahilan, hindi raw po niya alam. Maliban daw po sa siya ay isang dating master agent ng pitmaster na pag-aari ni Atong Ang, which is yung isabong. Sinabi rin niya na dahil nga po namukaan niya yung mga ilan sa mga pulis na ito, siya naman daw po ay nagsampa ng kaso. Pero ang nangyari, hanggang ngayon daw po hanggang ngayon po sa kasalukuyang ito, lahat daw po ng isinampa niyang kaso ay hindi pinirmahan ng higher ranking ng mga pulis doon po sa region kung saan po siya isinampa, na kung saan po yung nasasakop ng pulis region na yon sa Laguna. Yun daw po ang pinagtataka niya bakit hindi pinipirmahan o hindi pinirmahan ng matataas na opisyal ng pulis ang kanyang reklamo. So, medyo nakikita natin ng konti yung problema itong 15 pulis na nasa kustodiya na ngayon ng PNP ay actually siya rin pong itinuturo ni Mr. Arvin Manguiat na umambus din at nagtangkang pumatay sa kanya. So, ito nga po ay tawag dito, kung makikita po natin mga kamista, puro ito mga taga Laguna, Batangas, yung area ng region na ito, yung under ng police region na ito, yung mga pulis na tiwaling ito na umambus sa kanya, at yung mga nasasakdal ngayon na hawak na rin po ng mga pulis, ay puro mga taga Laguna. So, nakikita natin parang iisa lang yung iisa lang yung rito pattern. Iisa yung grupo. So, talagang may malaki yung posibilidad na yung tinuturo ni Totoy, ni alias Totoy, at saka itong tinuturo ni ng bagong testigo si Arvin Manguiat ay siya ring grupo at iisang grupo na tumatrabaho para kay Atong Ang. Yun ang lumalabas sa pattern na ito, mga kamista. So, ngayon po mga kamista, tinanong din siya na ano raw po ba sa tingin niya yung mga ranggo nung pulis na alam niya na umambos sa kanya at nagtangkang pumatay sa kanya. Ang sinabi niya, meron daw po ritong isang police colonel na full-fledged police colonel at lieutenant colonel at mga kapitan. Tugmang-tugma din po ito sa binitawan ni alias Totoy. So ngayon po, may halintulad itong kay alias Totoy at saka itong bagong testigo na nagtutugma doon sa kanilang mga testimonya na maaaring magpadiin at magpalakas ng kaso laban dito sa grupo ni Atong Ang. So,
mga kamista, so ngayon, parang lumalabas ngayon, dumadami na ngayon yung tumitistigo sa pangyayaring ito. Ngayon, ang alam ko at naririnig ko sa balita, dinidemolish naman ngayon ng grupo ni Atong Ang yung mga testigo. Dinidemolish in a sense na sinisira naman po nila ngayon yung kredibilidad ng mga taong ito. I don't know kung ano ang lalabas na pagsira naman dito sa bagong testigo na si Arvin Manguiat, kasi po itong si alias Totoy ay sinampahan ng kaso ng grupo ni Atong Ang. At pinalalabas nga po nila rito na itong si alias Totoy kinikikilan sila, ini-extort sila. So, yung pong ganyang taktika ay normal sa justice system ng kahit saang bansa. Normal po yan. Siyempre, hindi naman sila papayag basta-basta na itong nagsasalita laban sa kanila manaig. Siyempre, lalaban din po yung grupo ni Atong Ang at maglalabas sila ng sarili nilang testimonya at para mapahina yung akusasyon nitong si alias Totoy. Siyempre, sisirain nila yung credibility ni alias Totoy. So, abangan po natin kung ano ang mangyayari naman dito sa bagong testigo. Kasi yung bagong testigo na to, bago pa lang ito at magbibigay pa lamang siya ng salaysay sa ating Chief PNP, De La Torre. So, for sure, gagawin din nila ito ng issue. Which is normal. Yan ho ang tawag dito, ang beauty of justice. Yung meron talagang yung proseso. Ngayon, patibayan ng ebidensya. Ganun yun. Magpatibayan ng ebidensya at kailangan, bukod sa patibayan ng ebidensya, kinakailangan yung credible dapat yung evidence, hindi yung gawa-gawa lamang. So, ayun nga po rito kay Arvin Manguiat na bagong testigo na magdidiin din kay Atong Ang dahil sa ito nga pong nagtangkang pumatay sa kanya, mga tao na inuutusan, according to them, allegedly, ito rin yung isang grupo na inuutusan ng grupo o ni Atong Ang. So, sabi nga po dito ni Arvin Manguiat, double purpose daw po yung ginawa sa kanya para palabasin na medyo legitimate yung pagkakapatay sa kanya kung siya ay natuluyang madali, kung siya ay natuluyang mamatay. Sabi nga niya, dapat nga daw patay na siya. Talaga lang daw blessing or something intervene. Parang meron siyang purpose talaga para siya ay mabuhay. Kasi po, siya ay inilagay sa high value target. Ibig sabihin po, nung panahon ni Duterte, pag nilagay ka na high value target, talagang uutasin ka ng mga pulis. Oo, yan ang katotohanan nangyayari nun. Kasi pag sinabing high value target, drug lord ka or criminal kang matindi para utasin ka talaga ng mga pulis na makakadali sa'yo. Kasi meron itong tinatawag nila na reward system. So, ibig sabihin, kung napatay po siya nung sabi niya ito ay nanggaling sa bibig ni Arvin Manguiat, na kung siyang araw po ay nadali o natuluyang mapatay nitong mga pulis na ito, ay doble ang kita. Dahil sa siya ay inilagay sa high value target, makakakuha itong mga pulis na ito ng reward sa pulis. At bukod pa ron, ay makakakuha rin daw ang mga pulis na ito na nagtangkang pumatay sa kanya sa grupo ni Atong Ang. Yun po ang kanyang akusasyon. So, dalawa ang kita. Kumita na yung mga pulis para sa reward system dahil sa inilagay sa high value target, at kumita pa doon sa pag-uutos, according to him, kay Manguiat, na iniutos nga daw ng maaari ng grupo ni Atong Ang. So, dalawa-dalawang kita. Talagang magagaling din, no? Nag-iisip talaga kasi sinabi daw ng mga kanyang
mga former worker sa police intelligence na inilagay ang kanyang pangalan sa high value target para ma-legitimate ang pagpatay sa kanya. Na karmal-dumal po talaga, no. Biruin mo, nung panahon talaga ni dating Presidente Duterte, kahit hindi ka drug lord, kung ikaw may nakaaway, halimbawa, at ikaw yung nakaaway mo merong kapit na malakas sa gobyerno o nasa pwesto, pwede palang ilagay na lang yung pangalan mo as value target, legitimate. Papalabasin na lang na ikaw isang drug lord o more than that, napatay ka na, kumita pa sila. Alam niyo po, sa lipunan natin ito, hindi dapat ganito. Dapat po ang nananaig is yung batas, yung hustisya, yung due process. Kung may kasalanan ka, dapat managot ka sa batas, dumaan ka sa tamang proseso, hindi yung didesisyonan ka ng isang tao na ang kanyang kakayahan ay dahil sa napakarami niyang pera. At siya ang magdidesisyon kung ikaw ay mabubuhay o mamamatay. Napakasakit na katotohanan yan sa ating bayang Pilipinas kung ganyan ang mananaig. So mga kamista, sana mabigyan ng hustisya ang mga namatayan, yung mga biktima ng nawawalan sa bungero at yung kanilang pamilya, at sana lumabas din ang katotohanan. Dahil sa ngayon, kagaya nga po na sinasabi ko, no one at this time all the suspect are presumed innocent, I mean. Kasi sa batas po natin, hanggat hindi po sila nahahatulan sa hukuman, sila ay mga inosenteng tao. Sabi nga, you are ang tawag dito, presumed innocent until you are proven guilty. Parang gano'n. So anyway, mga kamista, sana po maging maayos ang kalabasan nito at lumabas ang katotohanan. Ngayon po, kayo na po ang humusga. Sa tingin nyo ba, sino ba talaga ang may kasalanan o sino ba talaga ang biktima sa nangyayaring ito? May comment section po tayo. Mag-comment po kayo kung sa tingin ninyo, kung ano nasa palagay ninyo o nasa isip ninyo, sino ba talaga ang guilty? Sino nagsasabi ng totoo? Mga kamista, hanggang sa muli, please subscribe, like, and share. At salamat po sa pagpapanood. Kung umabot ka po dito hanggang sa dulo, maraming salamat sa iyo. At nawa ay pagpalain pa tayo ng poong may kapal. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum. God bless us all. Magandang araw po sa inyong lahat muli.